Naganap ang karanasan niyang ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa high school. Doon kasi sa kanilang probinsya noon ay kinakailangan pa nilang maglakad ng malayo para lamang makapasok. Ang lalawigan nila ay itinuturing na kabilang sa mga mahirap na probinsya noong mga panahon ngayon, na ultimo pati yung itinuturing na pinaka-highway na kalsada nila ay hindi pa sementado. May mga nakakasabay naman siya sa pag-uwi noong mga panahon iyon, pero dahil sa ang bahay nila ang pinakamalayo, kung kaya naiiwan pa rin siyang naglalakad ng solo sa daan. Mabait at masunuring anak si Edmond. Bunso siya sa 5 magkakapatid. Ngunit natatangi siya sa kanila. Magmula sa hugis ng kanyang muka at maging sa kutis. Kung kaya nga, madalas siyang tuksuin na isang ampon. Ang kanilang ama noon ay namamasukan sa Maynila bilang isang karpintero. At maswerte na nga kapag nakauwi ito sa loob ng 1 buwan. Madalas kasi ay pinapadala na lang sila nito ng pera dahil nanghihinayang sa kanyang ipapamasahe sa tuwing umuwi. Katwiran nito, kaysa ipamasahe pa niya, ay kanya na lamang iyong ipapadala daw sa kanila. Bagay na kanila naman iyong naunawaan. At sa totoo lang, ay nasanay na rin sila na sila lang ng kanilang ina ang namumuhay. Noong mga panahong iyon, ay kamamatay lang rin ng isang bata doon sa kanilang baryo. At ang paniniwala ng marami ay inaswang ito, pagkat biglaan ang pagkamatay ng bata na hindi talaga akalain ng kanyang mga magulang. Dahil wala naman itong anumang sakit at talaga namang masigla. Kaya medyo nakakaramdam ng kaba si Edmond sa tuwing siya ay uuwi mula sa paaralan, pagkat alam niyang bago niya masapit ang sa kanila ay mag-isa na lang siyang maglalakad. Isang hapon, habang naglalakad siyang mag-isa mula sa kanilang paaralan, ay may nakita siyang nasa batis. Ang akala ni Edmond ay nanay niya iyon. Pero nagtaka na siya kung ano pa ang ginagawa ng nanay niya doon gayong hapon na, at maya-maya lang ay papadilim na. Kaya sa halip na magpatuloy ay lumapit siya. Habang papalapit ay napansin niyang hindi nga iyon ang kanilang ina. Una na niyang nakita ang likod nitong walang saplot. May kahabaan din ang buhok nito na mga lampas balikat. Dahil naman sa kanyang kuryosidad, kung kaya mas lumapit pa siya, pagkat gusto rin niyang malaman kung sino iyon. At nagulat siya nang makita ang kalahating katawan ng babae na hindi mga paa, sa halip buntot ng isda ang kanyang nasaksihan. At nang biglang lumingon sa kanya yung babae, ay namangha si Edmond. Dahil noon pa lang siya nakakita ng ganon kaganda. At tila naakit siya. Kahit nabuntot ng isda ang kalahati ng katawan nito. Pero bigla naman siyang naimasmasan at binalot ng matinding takot. Nang bigla na lamang mag-iba ang itsura nito, na mula sa pagkakaroon ng maamong muka ay bigla iyong napalitan ng isang mabalasi at nakakatakot na itsura.
na mayroon iyong maliliit ngunit matutulis ng ngipin at napakalaki ng mata nito. Kaya mabilis na nagtatakbo si Edmond na napabulalas pa siya ng malakas at nabanggit ang mga katagang takbo habang may lupa na halos maiwan sa daan ang kanyang mga gamit sa paaralan. Dahil sa plastic bag lang nakalagay ang mga ito. At iyon na ang nagsisilbi niyang pinakabag. Nang dumating siya sa kanilang bahay, ay nanuyong talaga ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay para siyang mapapatira na ng hininga. Nang makita siya ng kanyang ina, ay agad siyang tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya putlang-putla at hapo-napo. Sinabi naman ni Edmond ang kanyang naranasan sa kanilang ina na napansin niya ang biglaang naging reaksyon nito. Kung kaya, agad niya itong tinanong kung bakit. Nakita niyang natigilan ang kanyang ina na tila ba may malalim itong iniisip. Sinabi nitong wala naman at tinutusan na siya nito na magbihis at magpalit na ng damit. Nang kumakain na sila ng hapunan, ay napansin ni Edmond na tila iba ang kanilang ina. Tahimik lang ito hanggang sa sila ay makatapos. Dati-rati kasi ay nagpapayo pa ito at madalas na nagpapaalaala habang sila ay kumakain. Pero nung mga oras na iyon, ay wala siyang narinig na kahit anong salita mula dito. Isang araw, habang papasok ng paaralan si Edmond, ay may nakasabay silang isang babae. Sa tinagal-tagal na niyang nagpapabalik-balik doon, ay noon lamang niya ito nakita. Bigla siya nitong nilapitan habang naglalakad at inalok siya ng tinapay. Kanya raw iyong tikman, pagkat siya pa raw mismo ang nagluto ng tinapay na iyon. At nais niyang malaman kung iyon ba ay masarap. Naiyang bigla si Edmond. Hindi niya iyon inaasahan, kung kaya tumanggi siya. Pero mapilit yung babae at sinabing gusto niya lang malaman kung tama ba ang kanyang ginawa. Kaya kailangan niya umano ang tulong ni Edmond. Pabirong sinabi naman ni Edmond na si Carlo na lang. Kamag-aral niya ito at madalas ring nakakasabay. Pero hindi pumayag yung babae pagkat si Edmond daw ang kanyang napili na tumikim ng kanyang luto. Kaya nung huli ay wala nang nagawa pa si Edmond kundi tanggapin ang tinapay na iniaalok ng babae. Kumagat siya sa tinapay na ibinigay nito at agad naman niyang nalasahan ang linamnam noon. Sinabi niya sa babae na masarap ang ginawa nitong tinapay. Napangiti ang babae sa kanyang tuwa nang marinig ang sinabi ni Edmond at nagpaalam na ito sa kanila. Si Edmond at si Carlo ay pinagsaluhan yung tinapay na nang hindi na nila kita yung babae ay halos kainin ng lahat ni Carlo ang natira. Parang ayaw na niyang baginan pa si Edmond. Kinagabihan ay hindi na nakakain pa si Edmond ng hapunan. Para kasing laging puno ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay busog na busog pa siya. Kahit nga nung nasa paaralan siya,
ay hindi na niya nagawa pang kumain. Dahil hindi siya nakakaramdam ng gutom. Na para bang wala siyang ganang kumain. Pero ang hindi nila alam ay may nakaambang na palang panganib sa buhay ni Edmond. Dahil nung mga madaling araw ay nanakit na ng gusto ang kanyang sikmura at hindi na siya pinatulog pa nito. Namimilipit siya sa sobrang sakit. Nang asikasuhin siya ng kanyang ina ay naramdaman nito na malamig ang katawan ni Edmond. Bagaman pinapawisan nito ng todo. Nung huli ay talagang naiyak na si Edmond sa tindi ng sakit. Kaya sinabi ng kanilang ina sa kanyang mga kapatid na siya ay bantayan at may pupuntahan lang umano ito. Hindi na alam ni Edmond kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Basta ang natatandaan niya, nakita niyang muli yung babae na nasa may batis sa kanyang panaginip. At nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nasa tabi na niya ang kanyang mga kapatid at ina. Pinalabas na munang sandali ng kanyang ina ang mga kapatid at nais niyang makausap si Edmond ng sarilinan. Doon ay pinagtapat kay Edmond ng kanilang ina na siya ay inaswang. Bagay na talaga namang ikinagulat niya. Pero mas nagulat pa siya sa mga sumunod na sinabi ng kanilang ina na siya ay isa pala talagang ampon na nakita lamang ng kanilang ina doon sa batis. At yun din umano ang dahilan kung bakit laging wala ang tatay nila. Dahil simula nang mapulot niya si Edmond, ay biglang nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Na para bang nawalan na ito ng gana. Sabi pa ng kanyang ina, ang kanyang nakita doon sa batis ay isang magindara. Na para silang sirena na may maamong muka, pero itinuturing na aswang ng iba pagkat kumakain din sila ng tao. Pero sabi ng nanay nila ay hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabing ito dahil mababait naman daw ang mga ito sa kanya. At sa angkan umano ng mga magindara nagmula si Edmond. Lagi daw kasi siya noong naglalaba at naliligo doon. At madalas niyang maisip noon ang pagkakaroon ng anak na lalaki. Dahil sa puro nga babae ang kanilang mga naging anak. Ayaw pa sanang maniwala ni Edmond pero pinatunayan iyon ng kanilang ina. Nang sabihin nitong ang mga magindara ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan na dulot ng aswang. Na kaya pala umalis ang kanilang ina ay upang humingi ng tulong sa mga ito. Dagdag pa nito na iyon din marahil ang dahilan kung bakit siya pinuntirya nung aswang. Dahil naamoy nito ang tunay niyang pagkatao. Gustong gusto kasi ng mga aswang ang kalahating engkanto at tao. Nais ko lang din sana ibahagi yung naging karanasan ko. Nangyari po ito noong binata pa ako. Kasalukuyan akong nag-aaral noon sa kolehiyo. At nang sumapit ang bakasyon,
ay naisipan ko magpunta sa probinsya nila nanay. Matagal na rin kasing hindi ko nakikita yung mga pinsang ko at kamag-anak sa side ni mama. Dati-rati kasi ay madalas kaming nagbabakasyon noong bata pa ako. At kaya naisipan kong magbakasyon ay para masubukan ko rin ang bumiyahe na mag-isa. Isasama ko sana noon yung matali kong kaibigan, kaya lang hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang. Kaya mag-isa lang akong bumiyahe, bagay naman na nagustuhan ko rin. Pero alam naman ng isang pinsang ko na ako ay darating dahil nagkausap kami sa cellphone. At gano'n na nga ang nangyari. Mag-isa lang akong umuwi. At kahit gano'n, ay naging masaya naman ang biyahe ko. May mga nakilala pa nga ako sa barko at nakakwentuhan. Pero mga taga-ibang bayan sila. Kaya hindi naman ako nainip sa biyahe. At nang malaman ng isang matanda na aking kausap na ako ay magbabakasyon lang at kung saan ang bayan na pupuntahan ko, ay may kinuha ito sa kanyang bag at iniabot sa akin. Sabi pa niya, huwag ko raw walain iyon at aking pakaingatan. Hanggat maaari ay huwag ko raw iyong ihiwalay sa aking katawan. Pagkat malaki umano ang maitutulong nun sa akin. Nagpasalamat naman ako sa kanya, bagamat di ko pa talaga alam kung para saan iyon. Madaling araw pa lang ay dumating na ang barko doon sa pier ng probinsya nila nanay. At naroon na yung mga pampasaherong jeep na nakaabang. Kaya bago pa sumikat ang araw, ay naroon na ako sa mga kamag-anakan namin malapit sa kalsada. Pero hindi pa doon ang mismong destinasyon ko. Malayo pa ang lalakarin at bundok iyon. At naroon na rin ang pinsang kong si Elmer na inaabangan ang pagdating ko. Doon pa lang sa bahay ng isa kong pinsan ay parang nagkaroon na ng salo-salo na kahit hindi pinaghandaan ay parang biglang nagkaroon ng okasyon. May napansin akong ilang mga pagbabago sa lugar. Hindi na katulad dati nung nagbabakasyon kami nung bata pa ako. Pero naroon pa rin naman yung ganda na talagang mararamdaman mong malapit na malapit ka sa kalikasan. Ilang sandali pa ang lumipas at halos magsiksika na kami sa bahay ng pinsang ko dahil sa dami ng taong nakiusyoso sa kung sino ang dumating. Ganon kasi doon. Pero ang karamihan naman sa kanila ay mga kamag-anak din naman namin. Medyo nahiya nga ako noon dahil isang latang biskwit lang ang dala kong pasalubong at ilang supot ng candy. Pero ayos pa rin naman dahil naunawaan naman nilang nag-aaral pa ako at hindi naman ako galing ng ibang bansa. Ngunit bumawi na lang ako sa inumin at pagkain. May dala din naman kasi talaga akong pera noon. Bali nakakaipon kasi ako mula sa baong ko. At kapag siyempre ay nakaka-extra ako ng trabaho sa mga chewing ko. Nagpabili ako ng isang kahong beer noon at tuwang-tuwa sila. Dahil bihira lang silang makainom ng beer. Kadalasan
ay gin lang kasi ang kaya ng budget nila. Dahil na rin sa hirap ng buhay doon. Ang problema lang ay hindi ako sanay sa beer na mayroon doon. Gold Eagle beer lang kasi ang nabibili malapit doon sa kanila. At ang ginagawa pala nila doon ay hinahaluan nila iyon ng tupa. Noon ko lang nalaman na pwede palang gawin iyon. Pero tulad ng inaasahan ay nasira ang tiyan ko. Yung isang kahon na pinabili ko ay nadagdagan pa iyon ng 2. Kung kaya, bago maghapon ay iba na ang pakiramdam ko. Parang umiikot na rin ang aking paligid. At parang hindi na rin pantay yung nilalakaran ko sa tuwing ako ay tatayo. Kaya nangyayain na ako ng pinsan kong si Elmer para umuwi na sa kanila. Ay sinabi ko, bukas na lang kami umuwi. Dahil sa tinamaan ako ng ininom namin. Pumayag naman siya. Nagpaalam ako sa kanila na mauna nang magpahinga. Dala ng pagod at nainom ay mabilis akong nakatulog. Pagiga ko, parang saglit lang. Tingin ko ay nakatulog na rin ako. Di ko alam kung ilang oras na ako nakatulog nang ako ay magising. Nakaramdam kasi ako ng biglaang pagkaihi. Pero napansin kong madilim na sa labas. Bumangon ako at mabilis nang tinungo yung banyo. At pagkatapos ay nagbawas na rin. Dahil nanibago talaga ang sikmura ko dahil sa birat tuba. Habang nasa palikuran pa ako, ay may naririnig akong baboy na umaali-aligi doon, malapit sa kinaroroonan ko. Parang nasa kabila lang ito ng dingding. Ngunit hindi ko naman masyadong binigyan niyon ng pansin. Dahil normal lang yun doon. Kahit noon pa man, ay pamilyar na ako sa mga hayop doon. Dahil nag-aalaga talaga halos lahat ng tao doon ng mga hayop. Kaya lang, nang papalabas na ako ng palikuran, ay ibang huni na ang naririnig ko. At alam ko na huni iyon ng aswang. Dahil bata pa lang ako, ay madalas ko nang naririnig ang mga kwento tungkol dito. Kahit kasi ang nanay ko ay marami ding alam na kwento at karanasan. Kaya dahil doon ay nagmamadali ako. Kinabahan talaga ako nung oras na iyon. Dahil doon kanila nanay, base na rin sa mga karanasan at kwento nila, ay mayroon talagang aswang. Ang kuya nga ni nanay ay naranasan ng habulin ng aswang nung mga panahong nanliligaw pa lang ito. Kaya nang marinig ko ang huning iyon, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na magmadaling makabalik sa kwarto kung saan ako natutulog. At maya-maya lang ay umalulong na yung mga aso. Nakakakilabot yung pag-alulong nila. Mararamdaman mo talagang mayroon silang nakikita at nararamdaman na masama. Di na ako nakatulog pa pagkatapos noon. Nanatili lang akong nakahiga. At makaraan ang ilang minuto, ay bigla ko namang narinig ang isang malakas na pag-iyak ng bata. Mayroong kasi doong 5 kabayan. Pero hindi sila magkakalapit. Mayroong distansya. At hindi ko alam kung bakit biglang bumilis yung pagtipok ng puso ko. Inutuban ako ng hindi maganda. At pakiramdam ko
ay may kinalaman yung aswang na narinig ko doon sa pag-iyak ng bata. At hindi nga ako nagkamali dahil ilang saglit lang ay iyak na ng babae ang narinig ko. At tila nagkagulo na doon sa bahay kung saan ko narinig yung pag-iyak na yun ng bata. At nagsimula na ring magising at magsilabasan ang iba pang mga tao. Di ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na iyon. Kung akin bang sasabihin yung mga napansin ko o di kaya naman ay manahimik na lang muna. Nagising na ang halos lahat ng tao sa bawat bahay at nagsilabasan. Kung kaya, nakiusyoso na rin ako. At doon ko na lamang namatay pala yung bata. Nasabi ng mga magulang nito ay narinig lang daw nilang umiyak ng malakas. At ang kanilang puntahan ay nagulat sila nang makitang nangingitim na at wala nang hininga. Nalungkot ako dahil sa nangyari at hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari yon sa isang iglap. Nang sumikat na ang araw ay umuwi na kami ng pinsang ko sa kanila. Doon ko naman kasi talaga balak na tumuloy. Malayo ang nilakad namin. Pero dahil sa payat pa naman ako noon, kung kaya, kayang-kaya ko naman. Habang naglalakad kami ay hindi namin maiwasang hindi mapagkwentuhan yung nangyari doon sa bata. Sinabi ko sa kanya na nakarinig ako ng huni ng aswang bago ko narinig yung malakas na pag-iyak ng bata. Medyo nagulat pa siya at sinabing gising daw pala ako ng mga oras na iyon. Kaya sinabi ko sa kanya nakasalukuyan ako noong nasa palikuran. Nang ang una kong marinig ay isang malaking baboy. Pagkatapos noon ay napalitan naman iyon ng huni ng aswang. At yun na nga, maya-maya lang ay narinig ko na yung malakas na iyak ng bata. Sabi naman ng pinsang ko, hinala din niya, ay aswang ang may gawa noon. Kahit daw yung mga magulang ng bata at ibang taong naroon, ayun din ang kutob nila. Pagpapatuloy pa ng pinsang kong si Arman, pangalawa na raw yung nangyaring yun sa bata. 3 buwan pa lang daw ang nakakaraan ng isang bata din umano ang biglaang mamatay doon naman sa kabilang barangay. Lalo pa akong nalungkot nang sabihin ng pinsang ko na napakalambing na bata pa naman nung namatay. At naalala ko nga nang abutan ko pa iyon ng candy at biskwit nang ako ay dumating. Napamangkin pa pala ng pinsang ko yung batang iyon sa side ng nanay niya. Pagdating namin sa kanila ay tuwang-tuwa ang kapatid ni nanay na si Tio Eli nang makita ako. Ganon din ang kanyang asawa na si Tia Maya. Ibinalita namin sa kanila yung nangyari sa ibaba at maging sila ay nanlumo. Lalo na ang nanay ni Elmer dahil sa apo niya yung bata. At narinig kong nagsalita pa nga ito nang hindi maganda doon sa aswang na gumawa noon. Sabi pa nito, darating din ang oras na makakahanap umano ito ng kanyang katapat. Wala kaming ginawa ni Elmer buong araw, kundi ang magpahinga at magkwentuhan. Ipinagpaliban na muna namin yung mga plano naming pamamasyal dahil sa kami ay makikipaglamay pa sa kinagabihan. At ganun nga ang aming ginawa. Maaga kaming nagapunan
Siguro mga mag-aalas 6 pa lang ay kumakain na kami. At bago mag-alas 7 ay umalis na kami ng bahay at naglakad na. 1 oras din na lakaran iyon mula sa bahay nila Elmer. Kaya nang dumating kami doon ay marami ng mga tao. May mga nagsusugal at mayroon ding mga nagiinuman. Doon sa lamay ay matunog ang usap-usapan na inaswang umano yung bata. Ngunit ang mahirap lang ay hindi nila alam kung sino ang aswang na gumawa noon. Wala silang anumang ideya sa kung sino. Pero isa ang nasisiguro nila, hindi iyon taga roon sa kanilang barangay. Di nagtagal ay lumabas ang mga magulang ng bata kasama ang isang matandang babae. Kanila palang ipinasuri sa manggagamot at tulad ng inaasahan ng marami, aswang nga ang siya talagang may kagagawan. Mabilis na lumipas ang oras. Di nagtagal ay nagpaalam na sa amin ni Elmer ang kanyang mga magulang. Mauuna na raw sila dahil marami pa silang gagawin sa kinabukasan. Sinabi naman namin susunod na lang kami. Ayaw naman nila sa amin ay sa kinabukasan na kami umuwi. Sumang-ayon naman kami at sinabi makikitulog na lang kami doon sa bahay ng isa pa naming pinsan na malapit lamang doon kapag hindi na namin kinaya pa ang antok. Pagkaalis nila, kinawayan naman kami ng isang pinsan pa namin at niyaya kaming tumagay. At dahil sa wala naman kaming ibang gagawin, kung kaya sumali na rin kami sa kanila. Naisip ko rin noon na tamang-tama ang gin sa mga panahong katulad noon pagkat malamig. Nalilibang na kami nung mga sandaling iyon dahil sa pagkukwentuhan habang umiinom. Nang biglang may mapansin akong isang taong naroon sa lamay na para sa akin ay kakaiba ang kanyang mga ikinikilos. Pero hindi na muna ako umimik. Hindi ko muna sa kanila sinabi ang tungkol sa napansin ko. Pasimple ko pang pinagmasdan yung lalaki. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin noon. Pero nawiwirduhan talaga ako sa mga ikinikilos niya. Palagay ko ay may kinalaman yung ibinigay sa akin ng matanda sa barko. Simula kasi noon ay laging nasa bulsa ko na ito. At yung lalaki ay para siyang may sakit na epilepsy na bigla-bigla yung ginagawang pagkilos na kanya pang pinapagalawang ulo sa magkabi-kabila ng dahan-dahan. At bahagya pang nakabuka ang bibig nito na yung kanyang mga mata ay hindi talaga kumukurap, na talagang titig na titig siya. At nang aking lingunin kung saan siya nakatingin ay doon sa ataol ng bata. Nagpaalam akong sandali sa mga pinsang ko at kainuman. Sabi ko, iihi lang ako. Pero ang totoo ay pasimple kong sinundan yung lalaki. Dahil unti-unti na itong nawawala sa aking paningin. Napansin ko na papunta ito sa likod ng bahay kung saan walang mga nakapwestong tao. At sa tansya ko ay yun din ang pinakalikod kung saan nakatapat yung kabaong ng bata. Nagkunwari akong iihi habang sinisilip ko siya sa gilid ng puno kung saan ako nakakubli. Nakita kong dahan-dahan siyang yumuko at bigla akong nagulat nang bumuka ang bibig nito ng napakalaki na sa palagay ko
ay hindi magagawa ng kahit sino mang karaniwang tao. At muli na namang namilipit ang leeg nito at kitang-kita ko na biglang humaba ang kanyang dila. At hindi ko na iyon talaga kinaya pa. Nagmamadali akong bumalik doon sa aming umpukan at sinabi sa mga pinsang ko ang aking nasaksihan. Mabilis silang kumilos at pinuntahan yung lalaki doon sa likod bahay. Napatunayan naman nilang totoo ang lahat ng sinasabi ko. Nang maabutan pa namin naroon yung lalaki. Nagawa nilang mailayo ang lalaki sa lamay ng tahimik. Nang sabihin nila dito na kanilang ipagsisigawang aswang siya kapag lumika ng anumang ingay at lalo siyang malalagay sa peligro. Sumunod ako sa kanila kung kaya nasaksiyan ko kung paano nila ito napaamin. Noong una ay nagmamatigas pa ito at pilit na itinatanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ng bata. Namuntik pa nga kaming mapaniwala dahil sa galing ng pag-arte nito. Pero nung uli ay wala na rin itong nagawa pa at tuluyan ng inamin ang kasalanan. Maya-maya ay dumating na ang tatay ng bata. At marahil ay alam nyo na kung ano ang mga sumunod na nangyari. Hindi na nila hinayaang makatakas pa at mabuhay yung lalaki. Nagkasundo silang walang ibang makakaalam ng tungkol doon. Kahit ako nga ay kanila ding kinausap noon. At para naman sa mga nagsasabing hindi totoo ang aswang at ito ay katang-isip lamang, nasa sa inyo na po ang pagpapasya tungkol dyan. Dahil may kanya-kanya naman po tayong paniniwala. Pero para sa katulad kong nakasaksi mismo, ay walang dudang totoo sila at patuloy pa rin umiiral. Ito ay naganap maraming taon na rin ang nakalipas. Natatandaan niyang 13 anyos pa lamang siya noon nang mangyari ang lahat ng ito. Pagsasalaysay pa ni June, noon lamang nila naranasan yung nakakatakot na pangyayaring iyon, na sa tuwing maaalala niya ay parang ayaw na niya talagang balikan pa. At hanggat maaari, ipinapanalangin niyang huwag na sanang maulit pa kahit kailan. Nagsimula ang lahat nang magdalang tao ang kanilang ina sa bunso nilang kapatid. Bali, kaapat na iyon. At nang lumaki na ang tiyan ng kanilang ina, tuwing magtatakip silim, ay may napapansin si June na isang malaking ibon na dumadapo sa malaking puno ng kayumito na malapit doon sa bahay nila. Madalas niya iyong napapansin sa tuwing mag-iigib siya sa hapon. At kapag tuluyan ng kumalat ang dilim, ay hindi na mapakali ang kanilang ina. Nakakaramdam din ito ng matinding kaba na hindi niya maipaliwanag sa kanila kung bakit siya kinakabahan ng ganon. Hindi siya mapanatag at kasabay noon ay napakainit pa ng kanyang pakiramdam. Pero noong una ay hindi pa alam ni June na may kinalaman
yung nakikita niyang ibon sa mga nangyayari sa kanyang ina. Wala naman sa hinagap pa niya nung mga panahong iyon na may nangyayari na palang kakaiba. Walang-wala sa isip niya na yung mga kwentong kanya lamang naririnig doon ay mararanasan pala nila mismo. Isang gabi, habang kumakain silang mag-anak ng kanilang hapunan, ay bigla na lamang dumaing ang kanilang ina ukol sa biglaang pananakit ng tiyan nito, na napakas kaagad nila sa kanyang mukha ang kirot na nararamdaman. Napansin pa nga nila John na pinagpapawisan na ng butil-butil ang kanilang ina at namumutla ito. Katulong ang kanilang ama ay inalalayan nila ito at dinala sa kanilang silid. Doon ay pinahira ng kanilang ama ang sikmura nito. Kaya bumalik na sila John sa pagkainan at ipinagpatuloy na yung kanilang pagkain. Ang buong akala kasi nila ay magiging maayos na ang lahat dahil sa inaasikaso na ng kanilang ama. Pero bigla na lang narinig nilang sumigaw ito ng ubod lakas. At kahit hindi sila mismo ang nakakaramdam ng sakit, ay tila naunawaan nila kung ano ang tunay na pinagdaraanan nito dahil sa malakas niyang pagsigaw na iyon. Kaya napatayo kaagad si John at nagpunta sa silid ng kanilang mga magulang. Nagsisunuran na rin ang kanyang mga kapatid. Pagdating nila doon, ay naabutan nila ang kanilang ina na namimilipit sa sakit at tila ba wala ito sa kanyang katinuan, na sinasabing may gustong kumuha sa bunso nilang kapatid. May pagkakataon pang nagagalit din ito at kanyang pinagsasalitaan ng masama yung aswang umano na nasa labas ng kanilang bahay. Sumisigaw at sinasabi pa ng kanilang ina na hindi makukuha ng aswang ang kanyang anak at magkakamatayan daw muna sila bago pa mangyari iyon. Noon lang nila nakitang nagkaganon ang kanilang ina. Kung kaya, akala talaga nila ay nawala ito sa kanyang hustong pag-iisip. Sa unang pagkakataon, ay nakita nila kung paano magalit ang kanilang ina. At dahil sa mga sinabi nito, nag-alala naman ang kanilang ama. At hindi nito binaliwala ang mga sinabing iyon ng kanilang ina. Naalala nitong bigla ang turo sa kanila ng kanilang mga magulang kung gaano kahalaga ang asin pagdating sa mga masamang elemento. Kaya nagmamadali itong lumabas ng kanilang silid at tinungo ang kusina kung saan naroon ang garapon nilang naglalaman ng asin. Mabilis siyang tumukol at pagkatapos ay kanya iyong isinaboy sa palibot ng kanilang bahay. Pati ang kanilang bubungan ay hindi rin niya pinalampas, na kanya rin iyong hinakisan. Nang bumalik ang kanilang ama sa loob ng bahay, ay napansin nilang unti-unti na ring humupa ang kanilang ina. Pawis na pawis ito at halatang nanghihina. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay lumakad na ang kanilang ama at nagpunta sa kanyang mga biyanan. Ipinagbigay alam niya sa kanila ang nangyari noong nagdaang gabi at isinangguni na rin
ang ukol sa mga narinig nilang sinabi ng nanay nila June. Nang makausap ng tatay nila ang kanilang lolo, sabi nito, malakas ang kanyang kutob na isang mandurugo ang nagtatangkang kumuha sa kanilang anak. Pagkat iyon ang naglipa na umano doon sa kanilang bayan. Dagdag pa nito, minsan na rin niyang naranasang makasagupa ng isang mandurugo. At dahil sa noon pa lamang narinig ng tatay nila John ang mandurugo, kung kaya nagtanong ito kung ano ang mga iyon. Pagpapaliwanag ng kanyang biyerang lalaki, ang mga mandurugo ay magaganda at maamong mga babae sa araw, ngunit nagiging mga mababangis na mandaraging na malalaking ibon sa gabi. Pagpapatuloy pa ng matanda, ang mga mandurugo ay dating mga kinari o kalahating diwata at tao, o di kaya naman ay kalahating engkanto at tao. Muling nagtanong ang tatay nila June kung ano ang marapat niyang gawin nang sa ganon ay hindi mapahamak ang kanyang mag-iina sa panganib na hadid ng sinasabi nitong uri ng aswang. Sabi ng lolo nila June, ang pinakamainam niyang gawin ay maglagay ng lambat sa palibot ng kanilang bahay, partikular na sa dako kung saan niyang inaakala na lagi itong dumadapo. Maya-maya ay nagpaalam ang matanda at sinabing siya ay hintayin pagkat may kukunin lang sandali. Paglabas nito ay may hawak-hawak na itong garapon. Sabi niya sa tatay nila John, minsan na rin niyang ginamit iyon ng pagtangkaan ang kanyang asawa ng isang mandurugo nung kasalukuyang ipinagbubuntis pa ang nanay nila June. Payo ng matanda, kanya iyong sindihan sa tabi ng kanyang asawa. Hayaan lang niyang nakabukas ang garapon at palutangin ang pabilo sa langis noon. Ang amoy umano noon ang magtataboy sa aswang na hindi nito magagawang makalapit sa nanay nila June. Matapos nila mag-usap ay nagpaalam at umalis na rin kaagad ang tatay nila June. Pero sa halip na umuwi ay sunod naman itong pinuntahan ang mga kamag-anakan sa baybay. Ikinuwento niya rin sa kanila ang problemang inakarap ng kanyang mag-anak. At nagtanong siya sa mga ito na baka mayroon silang mga luma at sirang lambat. Nakiusap siya na kung maaari ay kanya na munang hihiramin. Mabilis naman nilang pinagbigyan ang pakiusap ng tatay nila John at kanilang ipinadala ang mga sira at pinaglumaan nilang lambat. Matapos iyon ay nagmadali na siya. Naisip niyang hindi siya maaaring magtagal. Kailangan siya ng kanyang mag-anak at hindi rin siya maaaring abutan ng dilim sa daan at baka matambangan pa siya. Kaya may pagmamadali niyang pinagtas ang daan pauwi sa kanila. Nang pinakapahinga niya ay lakad. At dahil doon, bago pa kumalat ang dilim, ay naroon na siya sa kanila. At nagawa na rin niyang mailagay ang mga nahiram na lambat sa mga dapat kalagyan ng mga ito. Partikular na doon sa puno kung saan malimit makita ni June ang nasabing malaking ibon. Pero nung gabing iyon, nakatapos na sila't lahat ng pagkain, ay hindi pa rin nagpaparamdam yung aswang.
Kaya naisip nilang marahil ay hindi iyon magpupunta. Pero nagkamali sila. Dahil lang nakahiga na silang lahat, ay saka naman nila naramdaman ang presensya nito. Bigla kasing umihip ang malakas na hangin na tila ba mayroong unos na darating. Rinig na rinig nila ang pagtunog ng mga dahon doon sa labas ng kanilang bahay. At hindi lang iyon. Nag-umpisa na ring maging balisa ang kanilang ina. Isang matibay na indikasyong nariyan na nga ang aswang. Mabilis na kinuha ng tatay nila John ang ibinigay ng kanilang lolo at kanya iyong sinindihan. Agad na humalimuyak ang amoy noon. Pero hindi pa rin tumitigil ang nararamdamang pananakit ng tiyan ng kanilang ina. Kaya malakas ang kanilang paniniwala na hindi pa rin umaalis yung aswang. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang nakakakilabot na tunog. Mabilis na kumilos ang tatay nila at nagtali ng itak sa bewang at mabilis na lumabas. Nag-alala naman si June para sa kanilang ama, kung kaya agad din siyang tumayo at sinundan ito. At nagulat siya sa kanyang naabutang tagpo. Nakita niya ang ama na tulala na nakaharap at titig na titig sa babaeng walang anumang saplot sa katawan, na nakahiga ito sa lupa at nababalutan ng bagya ng lambat. Mahaba ang buhok ng babae at napakaganda nito. Dahil doon ay agad na sinigawan ni John ang kanyang ama. Napilit niya talagang tinawag ang atensyon nito, kung kaya tila na himasmasa naman at napalingon sa kanya. Nang ibaling nilang muli ang kanilang pansin sa babae, ay nakapagtatakang nawala na itong bigla na parang bula. Nilapitan niya ang kanyang ama at sinabi niyang natulala ito at para bang panandali ang nawala sa kanyang sarili. Sabi naman nito, ang una niyang nakita ay isang malaking ibon na hindi magawang makaalis sa lambat dahil sa sumabit ang paa nito. Tinulungan niya umano ito, ngunit nagulat na lang siya nang bigla itong magbago ng anyo at naging isang tao na tila may kakayahan rin umano ito sa hipnotismo. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na muling nagbalik pa ang nasabing uri ng aswang, hanggang sa maipanganak ng kanilang ina ang bunso nilang kapatid na pinangalanan nilang Diwata. Babahagi ko lang rin po yung naging karanasan ng tatay ko. Nung mangyari ito sa kanya, ay ipinagbubuntis pa lamang ako ng aming ina. Pero anak man nila noon ang Kuya Danilo ko. Bukod sa maliit na lupang inaasikaso ng mga magulang ko, ay nangungumpra din ang tatay ko noon ng isda. At kanya itong inilalako gamit ang kanyang bisikleta. Sabi ng tatay ko, bago maghating gabi ay umaalis na siya ng bahay namin para mag-abang doon sa mga mangingisda na magbabagsak ng kanilang mga huli. Medyo malayo din kasi iyon mula sa amin.
At talagang sinisiguro niya na pagdating ng mga ito ay naroon na siya upang makapamili. Minsan, nang umangkat siya ng isda, pasado 12:00 pa lang, ay naroon na siya sa daungan. At tulad ng kanyang nakagawian, ay pumuwesto siya sa paborito niyang upuan at bumili ng kape. Habang umiinom siya ng kape at naninigarilyo, ay may napansin siyang isang babae na nakatayo sa di kalayuan at para iyong nakatingin sa kanya. Kaya panandalian niya iyong tinitigan at kinilala. Pero hindi niya iyon mamukhaan. Kaya binaliwala niya lang iyon. Nang dumating yung mga magbabagsak ng isda, ay mag-aalas-2 na. Mabilis niyang nilapitan yung madalas niyang bilhan at nagkasundo naman sila kaagad sa presyo. Kaya umalis na ang tatay ko matapos iyon. Nang nakakalayo na siya sa daungan, ay napalingon ang tatay ko dahil sa parang mayroong sumusunod sa kanya. Pero wala naman siyang nakita. Medyo kinutuban na siya noon ng hindi maganda. Kanyang binilisan ng kaunti yung ginagawa niyang pagpidal. Nang mga ilang metro pa lang ang naiaabante niya, ay napalingon siyang muli. Dahil sa parang bumilis din yung nararamdaman niyang sumusunod. At nagulat siya nang kanyang makita ang isang babaeng nakapaa na nagtatayuan ang mga buhok at mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng anumang sandali. Mas pinabilis pa niya ang pagpapaandar sa kanyang bisikleta. Pero nabiglaan na lamang siya nang maramdaman yung bigat sa kanyang balikat at namalayan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa at tinutumog na ng babae. Lalo pa siyang nasindak nang makita ang totoong itsura nito. Para itong wala sa kanyang katinuan na inatake ang tatay ko. Ayon sa kwento ni tatay, ang haba umano ng mga kuko nito na makakapal, kung kaya napakatigas, at walang tigil siyang pinagkakalmot na pagkaminsan ay may halo pang pangangagat kapag nakakakuha ng pagkakataon. Malaking mama ang tatay ko pero nagtaka siya kung bakit hindi niya magawang mapaalis iyon mula sa pagkakakubabaw sa kanya. Parang napakabigat ng babae. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang ibigay na lang ang pareho niyang kamay para saluhin lahat ng pag-atake nito na iyon ang ginamit niyang panangga. Pero ilang sandali lang ay napansin niyang tumigil ito at gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakita niyang wala na yung babae at nang kanyang hanapin ay naaninagan niya iyong nakalayo na at tumakbo sa madilim na bahagi ng daan. At doon ay biglang naglaho. Maya-maya ay nasa tabi na niya ang 3 kalalakihan na pawang mga nangungumpra din ng isda at tinulungan siyang makatayo ng mga ito. Sila pala ang dahilan kung bakit iniwan siya nung babae at tumakas. Hindi makapaniwala yung 3 na sabihin niya sa kanila kung ano ang nangyari. Nang magtanong ang mga ito sa kanya, kanya na munang pansamantalang tinalian ng baon niyang ekstrang damit ang mga sugat na tinamo.
malalalim ang mga ito na gumuhit sa kanyang dalawang braso. Simula po noon ay hindi na umaalis si tatay doon sa daungan ng walang kasabay.